Welcome to Sapporo! Mag-avail din kayo ng mga travel insurance. May chance daw na hindi matuloy itong flight na to. Oh! Nag-snow! Hey guys, welcome to my vlog! And right now, we're here at Japan. Grabe no, pang ilang beses namin bumabalik dito sa Japan and hindi talaga kami nagsasawa na bumalik-balik dito kasi naman sobrang dami nang pwedeng puntahan tapos ang sasarap ng mga pagkain. Kanina hindi ako nakapag-vlog masyado kasi busy ako, may mga inahabol akong work bago ako umalis ng Pilipinas. Actually, we're just going to stay here for one night here in Kansai and then tomorrow we're flying to Sapporo naman. Actually, the main purpose of this trip was to go to Sapporo and magsaski tayo sa Niseko. Ang flight natin is around 9 a.m. Sobrang ganda nitong hotel na nabook namin. It's just one station away from Kansai Airport. It's called Kansai Airport Washington Hotel. Bilin ko yung mismong booking dito sa description box below. You can actually book this through Klook or through Agoda. You can use my promo code. It's Mary Klook for Klook and then for Agoda, it's Mary Agoda. Meron pa siyang free shuttle bus kapag pa-check out na kayo punta ng airport. A few moments later. Ang init sa probinsya. Char. Walang tulog. We are now here at Terminal 2. We're flying from Kansai to Sapporo. Sobrang chaotic ng araw na to. Sa totoo lang, wala kami masyadong tulog kasi nag-struggle kami dun sa aircon sa hotel. I think mga 2 to 3 hours lang yung tulog namin pareho today. Kaya sobrang bangag na bangag kami at ganito ang itsura ko. Isa pa na problema ko kasi naiwan namin yung windproof jacket nili. So that's why. So this is the domestic airport here in Kansai. So from international airport, magsha-shuttle bus pa ng isang beses. Pero free shuttle naman. Medyo mahaba-habang lakaran lang siya, around 10 to 20 minutes going to the pick-up point ng free shuttle. Pero may mga signage naman, so it's easy to locate. Expect nyo lang kapag magbabiyahe kayo from Kansai to Sapporo. Tapos you'll take the Peach Airlines. You don't have to be like 3 hours before the flight na nandun na kayo kaagad. Pwedeng mag-arrive kayo kahit 1 hour before the flight. Okay lang yun. Hindi naman kayo mahuhuli kasi mabilis yung check-in. Kasi nga domestic lang siya. Hindi naman hinahanap yung passport at saka yung visa. And by the way, if meron pala kayong hand carry, they are very strict. Wini-weigh talaga nila yung hand carry nyo. So kung sinabi nyo na 7 kilos lang talaga dapat yung maging total ng hand carry nyo. If may maliit kayo na bag and then meron kayong cabin luggage, to total nila yun. Dapat 7 lang siya. Otherwise, kailangan yung iwan yung iba nyong gamit or i-check-in na lang. And then, by the way, meron din kami check-in luggage naman. So, yun, nilipat na lang namin lahat doon para at least hindi bumigat yung hand carry namin. Ang flight namin is supposedly 9:40. Ngayon, sabi kanina sa announcement, may chance daw na hindi matuloy itong flight na to. And hopefully matuloy itong flight na to. Medyo kinakabahan kami kasi baka mamaya hindi siya mag-push through. Ano gagawin namin? Negative 6 with jacket. Good morning! Nagsasnow. We're finally here in the bus. So from the airport naman guys, pag landing nyo, meron namang mga bus and train
ride going to Sapporo City or Odori area. 1,300 yen per person yung bus ticket. Yung red bus daw, yun yung kailangan bumili ka ng ticket dito sa may airport mismo or sa may counter. Pero yung blue bus, yun yung pwedeng magbayad ng iCoca card. Grabe, nakakasilaw yung POTV. Ang ganda! First time namin makakita na nagsusnow talaga. Yung bumabagsak siya. Kasi nakita namin sa Shirakawa Go. As in, wala na, nasasahig na siya lahat. Ngayon lang namin naabutan na as in, umuulan talaga ng snow. Pero nakakabulag yung puti niya. Silaw ko talaga. Kaya pala kailangan may shades. Yeah, it's so nice! Ang ganda! Alam mo, sana nabibigyan ng justice ng phone ko yung view na to. Because, to be honest, seeing this right now, sobrang magical niya. Hindi ako makapaniwala. Sobrang grateful lang ako kasi I'm able to travel and visit the places na gusto ko mga puntahan. Like this one, Sapporo. This one is one of my bucket list. Akala ko hindi pa kami makakarating dito kasi nga nagkakaproblema kanina sa may Peach Airlines dahil nga daw yung weather na hindi ko naman naiintindihan na pwede pala yun napabalikin yung airplane pag masama yung weather. Wala pa naman kaming tulog kasi nga ito pa, story time. Story time tayo kasi ang ganda ng view, diba? Since ang flight namin is Pakansai, so nagko-contemplate kami if bubuk ba kami ng flight. Parang connecting lang yung gagawin namin. Kung darating kasi kami ng 6 p.m. in Kansai, tas lilipad kami, I think mga around 9. So, dadating kami 9 to 10, siguro mga 11 p.m. Here in Sapporo, wala na kami sigurong sasakyan or mahihirapan kami bumiyahe kasi usually, diba, it gets really colder at night than during the day. Napagdesisyon na namin na the next day na lang kami lilipad ng Sapporo. So, we stayed at Kansai Airport, Washington Hotel. It's just one train station away from the airport. So, sobrang lapit lang naman niya. The hard part is, nakatulog ako around 2 o'clock. Medyo malamig pa. Pero kasi, yung aircon nila, medyo struggle pala siya i-operate. Centralized kasi ang aircon. So, naka-on ang heater since winter nga. Pero pagka summer naman, malamig. Pero merong switch yung kwarto na akala namin, pag inon namin yon is malamig na hangin yung lalabas. Yung pala, the more na pinipihit namin yung temperature na pataas, the more na mas mainit yung ibubuga niya. So, ayun, sobrang init dun sa kwarto namin. Parang kami nasa Pilipinas na nag-brown out, ganun. Tas wala kaming kahangin-hangin. Pwede naman mag-request ng fan in case na naiinitan nga kayo. So, ginawa ni Dee, binuksan na lang niya yung bintana ng room para at least pumasok yung lamig. Siguro mga around 3 or 4 a.m. na kami nakatulog. And by the way pala, yung nabook namin na yung sa beach, nabook namin siya through Agoda. Sobrang mura. Parang 11,000 yata. For 2, parang 6,000 pesos each. For our pocket wifi, pinick up namin yung Japan Wireless sa may Kansai Airport. And then we're also using it right now in Sapporo. If you're looking for a pocket wifi that you can use all over Japan na sobrang mura and convenient ng pick up and drop off, I highly recommend. Lahat ng vlog ko, alam nyo to, kung napapanood niyo yung mga Japan vlog ko na ito lang talaga yung ginagamit namin. Japan Wireless lang. Kasi like hindi nawawala ng internet and all. Super convenient and affordable. Yeah, I'll just put the link in the description box below if you want to book the same pocket wifi. And for now, let's just appreciate the view kasi ang dami kong kuda. Welcome to Sapporo! Ay, kita niyo pa ba ako? Grabe, sobrang lamig! Kailangan namin bumili ng mga damit today. Otherwise, mamamatay kami dito. Pero ang saya, ang ganda ng snow. Hanap pa na tayo ng dinner. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung hotel na pinagstayan namin. Wow! Look at the snow! It's snowing! Grabe. Tignan mo. Naninigas na yung mga paapaan namin.
mag-aayos tayo today. Naka 9 hours na sleep naman ako, so bawing-bawi. And then kahapon din pala, wala kami masyadong dala kasi na proper winter attire. Hindi niya kaya yung mga negative temperature dito. Sobrang naninigas kami sa lamig. Pagdating talaga namin dito kahapon is meant for shopping ng winter clothes and ski clothes. By the time na ma-upload ko to, I'm sure na-upload ko na rin yung TikTok ko on where you can find the cheapest winter clothes here in Sapporo. And please, kung napanood nyo, utak na loob, huwag nyo ubusin. Masyado, diba? Hindi natin i-gatekeep yung mga ganyang bagay. Mag-aayos lang ako kasi today, itinerary natin is just very chill lang. Mag-stroll tayo within the city. But first things first, magko-coffee tayo dahil kahapon pa ako lang kape and sobrang sakit ng ulo ko. Pero ang saya, like, first time ko makakita ng snow. Ang ganda. Like, sarap maglaro. Kakatapos ko lang mag-shoot ng ating overall fit. Kung ano yung mga sinuot natin today. Watch my TikTok video in my account. But this is our final fit. Let's go! So our first agenda is to get some coffee to fuel us for the day. This is the hotel where we're staying at. Hotel Abest, Sapporo. Sobrang ganda ng location niya. Tapos nearby yung mga restaurants and shops siya. Tignan mo yung yellow, parang ano lang siya. Alam mo sa freezer, yung mga kinukudkud nyo nung bata kayo. Ngayon medyo tolerable yung lamig. Nalalabas namin yung kamay namin ng walang gloves. Pero kasi kahapon, grabe, paglabas pa lang nung kamay namin, parang mapuputol na siya sa sobrang lamig. Baho. Always wear your sunscreen pala and moisturizer when visiting yung mga nalalamig na lugar. Kasi manunuyo yung mukha nyo. And then second, syempre hindi nyo napapansin na mainit pala, nasusunog na yung mukha nyo. Baby, it's cold. Uy, gagi, may mga nahuhulog from the roof. Kahapon naka-sneakers kami. Halos madulas-dulas kami. Naka-ano na kami ngayon. Yung shoes na pambaha. Char! Parang ganun actually yung texture niya. Pero sa loob, meron siyang parang lining na nakaka-warm ng paa. Oh! Diba? Sobrang powdery niya. At sarap laruin. Let's go! Look at the neighborhood. It's not as busy as Osaka and Tokyo. Medyo laid back siya. So, super chill and relaxing. When going around Sapporo, you can also rent a car. Kung family kayo, yan, mas comfortable na meron kayong sasakyan going around here, lalo kapag ka-winter kasi medyo struggle yung pagko-commute, lalo kapag sobrang lamig. Usually, napansin din namin kapag magbabus ka, wala sila yung waiting shed or area wherein you can wait for the next bus. Nag-struggle kami kagabi. Kaya pumapasok kami sa mga convenience store, drug store para magpainit. Tapos pag malapit na yung bus, saka na lang kami pupunta dun sa may bus stop. Pero syempre, it's not ideal na mag-rent ng car kapag dalawa lang kayo, diba? Tsaka solo trip, hindi siya tipid. Pero if kasama niyo yung family niyo, group of friends, pwede naman kayo mag-ambagan. You can rent a car going around here in Sapporo. It's also nice. And also saves you time. Kasi medyo, pagka nag-commute ka, mabagal talaga maglakad kasi slippery nga yung road. We're here at Oniyanma Coffee. Naiwan. These are all their coffee. They have single origins. One Colombia, Brazil. For here, let's just have coffee first. And then, babalikan natin yung pocket wifi natin kasi hindi namin na-charge kagabi. And by the way, kapag siguro pupunta kayo sa Sapporo, mag-avail din kayo ng mga travel insurance kasi you'll never know. Medyo delikado kasi and risky kasi yung ganitong season. Lalo pag magpa-participate kayo ng mga extreme winter activities like skiing, snowboarding, ayan, diba? Mas okay na ready kayo and meron kayong backup. Siyempre, lalo sa ating mga beginners. Just to be sure, covered tayo. You must avail the travel insurance. Sa ibang mga trips namin, in Japan, Osaka, ganon, Tokyo, hindi naman kami nag-avail. And nakuha ko yung akin in Pacific Cross.
insurance. Ilalagay ko yung link sa description box below. Out of all the travel insurance that I checked, ang pinaka okay na coverage for us, doon na mag-meet yung mga requirements namin. For example, itong extreme activities, may coverage siya, ganon. And then also, yung mga other unexpected na accidents, and mga flight delays, or mga lost items, personal items, documents, etc. covered naman siya. Medyo pricey lang yung sa Pacific Cross compared to others. So, ilalagay ko na lang yung link sa description box below if you want to get the same travel insurance. Susugat yung hands ko. Tada! Sugat ko yung pinapakita ko ha. Huwag kayong ano dyan. Lalaman mong giniginaw na ako pag nagsusugat na yung kamay ko. So, our first stop on our itinerary is Mount Moiwa. Commute tayo. It's actually famous for the panoramic views of the Odori. Actually, best time to come is in between hapon pa sunset. But since we're going also in Odori Park, kasi maganda rin siya during at night, may mga illumination lights, lalo kapag ka Christmas season or December. So, yun yung nilagay namin ng gabi. And then, yung Mount Moiwa, gagawin na lang namin siya during the day. You can actually reach the Mount Moiwa through the ropeway and cable car. So, doon na lang siguro tayo mag-purchase ng ticket natin. Ang cute ng train na sasakyan namin. Alam mo sa mga peak tram, kung nakapunta na kayo sa sa Hong Kong, parang ganun lang siya. Ooh! Gitu. Look at my face! Yan, kakarating lang namin sa may Moiwa Ropeway Station. We're just walking, going to the cable car, and then we're going up sa may observatory nila. Well, sabi nila, it's best to go at night dahil maganda yung city lights and view, but I think it has its own beauty during the day, lalo kapag ka-winter, kasi makikita mo yung buong place na covered with snow. It looks so magical for me. So, I guess, okay din siya puntahan during the day, lalo kapag ka-winter season. Maganda yung weather or medyo sunny. Mas ma-appreciate mo yung view. And napansin ko kasi kapag nagsusnow, as in may snowfall, medyo parang foggy yung view. Grabe yung powder niya. Sobrang pino, tas ang kinis. Yan, may ano siya, may harang. Yung mga may harang, wag nyo guys papasukin or pupuntahan kasi hindi nyo sure kung gaano siya kalalim. Just be mindful na wag tayo masyadong maligalig. Wag tayo masyadong enjoy sa pag-iikot. Taran! Welcome to Sapporo! Oh my God! Ang ganda. Hindi nabibigyan justice ng camera. Pero legit, sobrang ganda talaga. We're blessed to have a good weather today. Winter wear that you should bring when you're visiting Sapporo. Your gloves. Nabili namin to sa may Uniqlo. A windproof and water repellent puffer jacket. Para at least, in case mag-snow, hindi kayo mababasa sa loob. A heat tech scarf to keep your neck and ears protected from the cold. And then also, a beanie hat, boots, yan, na merong lining sa loob. Para at least hindi malamigan yung paa nyo. Yun yung mga kailangan nyong suotin at dalhin. By the way, let's just eat some quick snack bago tayo umakyat. We're already here. Ay, ang ganda. Cable car. Ropeway. The ropeway is located at the 4th floor. Meron palang mga coin locker in case may mga dala kayong big bags or luggages. Ito siya, sa baba lang. Hello there. Ganda ng shades niya. Nabili namin in Korea. This is the ticket to the Summit Station. Round trip, ayan, 2,100 for adult. Walang observatory in the middle station. Ando tayo sa to Summit. We are open from 11 a.m. to 10 p.m. Ayan, may mga pababa na tao. Hindi pala siya like continuous na akyat-akyat ka. May mga slots and oras siya. Actually, halos lahat ng season, maganda rin siya puntahan. Kasi iba-iba yung view na nakikita mo. Pwesto na tayo agad, di? Dito tayo. Welcome to the Mount Moira Ropeway today. Elevation of 450
We are now here at the Observatory Summit. Actually, hindi ko napansin yung cable car ride. Parang ang bilis lang niya kasi ang ganda ng view. Ito, hagdanan na lang tayo. Dun tayo! Wala, nakaka-excite. Ang ganda! And then, ito pala yung mga pagkain nila. Quick snack. They have bread, pastries, ice cream, hot drinks, may beer, Sapporo beer because yun yung famous dito. Ay, Lovelock! Magkano yung Lovelock nila? 1,000 yen. Ah, dito! Sa may bell. Ito kasi actually yung famous sa kanila, romantic spot for couples. Tapos i-ring nila yung bell. Parang siyang Christmas tree, ginawang Christmas tree. Tapos kung gusto niyo mag-lovelock, ayan, nandito yung mga padlock. Pero yung iba, tignan mo, merong hindi eh. Siguro nagdadala lang sila ng sarili. Cute! Ganda ng view! Wow, nagsasnow! Ayun, may bumababa o may aso. What if meron lang nagkukudkud ng styro sa may gilid para may effect ng snow? manual snow. We finally made it to the summit! Let's go! Kita kaya tayo dun. Ano? Malakas! Let's check out their souvenir shop. Butter candy. And they have t-shirts, keychains, and they have snacks too. And then, the postcards. Oh, it's super nice. 176 yen. Diba? Hokkaido cheese. Oh, interesting. Beer. Sapporo beer. Ito, some gift box. Parang diffuser. Ay, popcorn. Flavored popcorns. Floor niya, dito sa summit. Merong entrance palabas. Let's play! Tapos kung super extreme adventurer talaga kayo, pwede kayo mag-hike. Kasi may mga nakikita kaming nag-hike and may trail naman for the hikers. Whee! Nag-snow! Walking in a winter wonderland. Oh, grabe, lumalamig na. Saglit lang yung sunlight kanina. Kaya, maximize your day here. There's a free shuttle pala guys going to the Mount Rupee station. Ayan, dito siya sa may Mount Moiwa shuttle bus. Malapit lang siya dun sa pinagbabaan namin ng tram. Free shuttle pag nakita nyo to. So you just have to wait here. This can save you time from walking also. Tsaka medyo slippery kasi yung roads paakyat dahil uphill siya. So you can also take the free shuttle bus. Heat pack. Ready na kami mang-hold up. Ready na kami mang-hold up. Look! Stay set. Karating din tayo sa Odori Park. Christmas Bazaar. Ang bango. Parang nagutom ako. Marami mga pagkain. Parang siyang Mercato style. Tower. Parang no, Paris. Ayan, marami mga merch. Tapos, souvenirs na pang Christmas. And then, food. Ang haba ng pila sa pagkain. Buti na lang kumain na kami. Yan, tapos pwede kayo uminom ng mga hot drinks. Uy, assorted almonds. Naisip ko pag tumikim tayo, kailangan ng bumili. Haba ng pila ng mga kainan nila. Churros tsaka sausage. Masarap din uminom ng mga hot soup dito. Tsaka drinks. Hot choco o kaya coffee. 26 hanggang Christmas na. Yeah, kaya pala medyo Europe vibe. Kasi German Christmas. Tapos may mga siya, events and festivities. Sapporo beer. Tsaka sausage. At mga decoration. Pero ang pinakamahabang pila yung pagkain.
Real life Christmas tree. Ang ganda. Hawakan nga natin. Ooh! Ganun pala talaga siya. Ito pala yung tsura ng totoong Christmas tree. We wish you a Merry Christmas. It's okay, it's nice to check it out.